Magandang araw mga kapatid. Welcome sa ating series on the Apostles' Creed. Sa unang artikulo, nakilala natin ang Diyos bilang ang ating Ama at lumikha. Ngayon, sisilipin natin ang pinakasentro ng ating pananampalataya, ang ikalawang artikulo. At kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng Creed, sapagkat kung sino si Jesus, yun ang magtatakda ng lahat ng ating pinaniniwalaan. Sino si Jesucristo? Kapag sinabi natin kay Jesucristo, hindi lang natin siya tinutukoy bilang guro, propeta o mabuting tao. Hindi siya isang rabay lang. Hindi siya isang alamat. Hindi siya superhero. Siya mismo ang anak ng Diyos. Tagapagligtas. Diyos na nagkatawang tao. Siya ang pinuno ng ating pananampalataya. Sabi nga ni San Agustin, kung mali ang pagkaunawa mo kay Kristo, mali na ang lahat. Ang ikalawang artikulo ay nagsisimula sa katagang iisang anak ng Diyos. Hindi to figurative, hindi metaphor. Hindi parang anak ng Diyos in a general sense. Ito ay nangangahulugan ng una, eternal sonship. Si Jesus ay anak ng Diyos bago palikhain ang mundo. Hindi siya nilikha. Siya ay laging umiiral kasama ng Ama. John chapter 1 verse 1 to 2. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Pangalawa, same divine nature. Ang Ama at ang Anak ay iisang Diyos. Hindi sila dalawang Diyos. Iisang pagka-Diyos, dalawang persona. Pangatlo, begotten, not made. Ayon sa Nicene Creed, anak ng Diyos na inianak, hindi nilikha. Ang pag-iral ng anak ay hindi gawa ng Ama. Ang pagkaanak ay walang simula at walang hanggan. Number 4, perfect revelation of the Father. John chapter 14 verse 9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya upang makilala ang Diyos, kailangang kilalanin si Jesus. Ang susunod na linya, Panginoon nating lahat. Sa lumang panahon, ang tawag na Panginoon o Kyrios ay titulo na para lamang sa Diyos. Kaya nang marinig ng mga unang Kristiyano ang pangalang Jesus is Lord, alam nila ang kahulugan. Si Jesus ay Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Panginoon? Una, siya ang may ganap na kapangyarihan. Mateo